Ma'am, sabi ko naman po sa inyo, huwag nyo na akong ihatid. Napadaan tuloy kayo sa liblib na daang to. Ganito po talaga kapag pumupunta sa amin. Dadaan muna sa sukalan bago makauwi. Ayos lang, Justin. Ginabi ka sa pag-uwi dahil sa gawain sa council. Saka kung hindi kita binigyan ng panibagong task, hindi ka rin naman naabuti ng ganitong oras, di ba? Kaya lang ma'am, nakakahiya naman po. Tapos mag-isa na lang kayo pagbalik nyo. Baka mamaya may makita pa kayong kung ano dito sa daan tapos wala pa kayong kasama. Ano ka ba, Justin? Huwag mo ko masyadong alalahanin. Sanay ako magmaneho sa mga ganitong klaseng lugar. Saka, hindi ako natatakot sa multong-multong yan o kaya aswang. Ay, teka. Ano yun, Justin? Sabi sa inyo ma'am nakakatakot dito sa lugar namin. Paano kayo mamaya pagbalik nyo? Teka, Justin, bakit parang palapit ng palapit sa atin? Ma'am? Justin! 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 Ah! Magandang araw po, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Justin. 45 years old na sa kasalukuyan. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako ay 21 years old pa lamang. Matagal nang naganap ang lahat pero sariwa pa rin ang lahat sa aking isipan. Kaya naman malinaw ko pang maikukwento ang lahat ng kaganapan. Hindi naman po sa pagmamayabang pero gwapo po talaga ako at malakas ang dating. Kaya naman sa universidad kung saan ako nag-aaral, tinatawag akong Rico yan. Kasi nung time na yan ay siya ang sikat na artista. Hindi ko naman po may pagkakaila na malaki nga ang pagkakahawig ko sa kanya. Bukod sa moreno ko ay meron akong malaking dimples at may pagkasingkita ng mga mata. Hindi lang po yan ang may pagmamalaki ko noong mga panahong iyon. Palagi din akong nangunguna sa klase at kada matatapos ang taon ay hindi ako mawawala ng medalya. Kilala rin ako sa buong school dahil palagi akong kasama sa council. Ika nga nila, full package na kasi na nasa akin na raw ang lahat. Mahangin ako mahangin pero maraming babae ang nagkakandara pa sa akin. Iyon nga lang, wala talaga akong hilig sa mga babae. Ang nangungunang inililink sa akin nung time na yon ay si Ma'am Sandra Cortez. Ang teacher namin sa isang major subject. Nasa edad 30 na siya pero para lang siyang 20 anyos. At may pagkakahawig din siya kay Claudine Barreto. Ginawa na nga kami ng love team ng mga kaklase ko kasi bagay na bagay daw kami. Pero hindi lang yon ang dahilan. Hindi lang ang pagkakahawig namin sa sikat na love team ang rason. Kapansin-pansin kasi ang atensyon at pagtrato na ibinibigay sa akin ni Ma'am Sandra. Parang may something. At alam niyo ba, Miss Ligaya, yun ang dahilan kung bakit ako sumulat. Ang hinihinalang pagkagusto ni Ma'am Sandra ang nagdala sa akin sa isang malagim na pangyayari. Sa nakakakilabot na gawain ng isang aswang na may alam sa itim na mahika. Iyon po ang bahagi ng aking ipagtatapat sa inyo. Dahil ako po ay inutusan ng isang tao na pumatay. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa aking moralidad. Napili kong itago ang pangalan ng mga lugar at taong sangkot upang makaiwas sa anumang kontrobersya. Sisimulan ko ang kwento isang gabi habang naghahanda ang lola ko ng hapunan. Ito ang naging sunod na kaganapan matapos maka-encounter ng aswang sa daan kasama si Ma'am Sandra. Mabuti na lang talaga at naparaan ako sa daang yun at may dala akong pangontra. Naku, kung hindi ko na alam. Pasensya ka na, Ma'am Sandra. Ganito talaga sa lugar namin. May aswang. Lalo na at sobrang sukalan ng daan. Doon nagtatagpo ang mga kagaya nila para mambiktima ng mga dumadaan. Okay lang po. Responsibilidad ko rin naman si Justin kasi ginabi siya ng pag-uwi dahil sa dami ng mga binigay kong task. Ayos lang po yun sa akin.
Ang mahalaga po, ligtas na kami pareho ngayon. Salamat talaga at dumating kayo, Lola. Nako, kapag libreng oras ko talagang dumadaan ako doon at nag-aabang. Para naman kahit papano, kung may aswang imailigtas ko. Ganun po ba? Mag-iingat po kayo. Delikado na rin po kayo sa kanila. Huwag mo akong alalahanin, Iha. Sanay na ako makipaglaban sa mga aswang. Sa katunayan baka ako pa ang kanilang katakutan. Hindi mo kailangang ihatid si Justin, Ma'am Sandra. Kasi kapag ginabi na siya at walang masakyan, sinusundo ko naman siya. Gagabihin patuloy kayo ng uwi. Ayos lang po. Ako naman po yung dahilan kung bakit siya ginabi. Sa susunod, Justin, magsabi ka kagad sa akin kapag gagabihin ka. Huwag mo nang abalahin ang teacher mo. Opo. Sige na, Ma'am Sandra. Dito ka na magpalipas ng gabi lalo na't delikadong umuwi ngayon. Agahan mo na lang bukas. Sige po, sir. Sa pagkakataong iyon ay ramdam ko ng malamig ang tono ng pakikipag-usap ni Papa kay Ma'am Sandra. Nakakaabot na rin kasi sa kanya ang balita kung gaano ko kapaborito ng aking teacher. Lalo na nang mapadalas ang pagbisita nito sa bahay, simula nang malaman niya kung saan kami nakatira. Sir Romy, Ma'am Ligaya, aalis na po ako. Sige po, Ma'am. Mag-iingat po kayo. Justin, bukas ulit ha? Sige po, ma'am. Sige na, Ma'am. Baka gabihin kayo. Oo nga pala. Salamat po. Salamat sir sa masarap na hapunan. Sige. Mag-iingat po kayo. Justin, ilang araw nang dire-diretso ang pagbibisita ng teacher mo rito. Opo, pa. Siya kasi yung advisor ng council namin. Meron kaming tinatrabahong proyekto. Anak, yung sabi nila tungkol sa'yo at kay Ma'am Sandra. Totoo ba yun Inaalala. Pa, hindi po totoo yun. Alam mo naman po yung tawag sa akin sa university namin. Si Rico yan. Tapos si Ma'am Sandra naman, kahawig ni Claudine Barreto. Kaya yun ang tawag sa kanya. Para sa mga kaklase ko at ibang estudyante, bagay kaming dalawa na maging love team. Dahil sa pagkakahawig namin sa mga artista. Biruan lang yun, pa. Huwag kang mag-alala. Iba ang nararamdaman ko, anak. Parang hindi tama. Papa, iniisip mo ba na may gusto sa akin si Ma'am Sandra? Ano pa bang iisipin ko, anak? Araw-araw kanyang dinadalaw. At yung sabi mo na, pumupunta lang siya para sa tinatrabaho mo. Parang hindi naman kasi nung Sabado at Linggo ay pumunta siya rito para makibanding sa pamilya natin. Sa paraan ng pagkikilos niya parang hindi ka naman nung tinatrato na estudyante. Papa, pwede bang wag po natin pag-isipan ng masama si Ma'am Sandra? Anak, hindi ko siya pinag-iisipan ng masama. Ang mga sinasabi ko ay yun ay base sa aking obserbasyon. Hindi maganda ang ganun, anak. Teacher mo siya at estudyante ka niya. Kahit hindi ka na minor de edad, hindi naman bali sa iyo ang pumasok sa isang relasyon. Hindi tama na kayong dalawa ng teacher mo magkagustuhan dahil maaaring makaapekto yun sa pag-aaral mo saka sa pagtatrabaho niya. Saka isa pa, malaki ang agwat ang edad ninyong dalawa. Sa pagkakaalam ko ay mahigit 10 taon, hindi ba? Hindi naman po siguro mangyayari yon, pa. At bago po mangyari yon, ako na mismo ang iiwas. Siguraduhin mong mabuti, anak. Ikaw lang ang inaalala ko. Tandaan mo na pumasok ka sa universidad para mag-aral at magtapos kung ang gusto mong kurso. Hindi para lumikha na kontrobersya. Ayaw kong masangkot ka sa gulo, anak. Opo, pa. Dahil sa napag-usapan namin ni Papa, dumistansya ako kay Ma'am Sandra. Kung dati nakikipag-usap ako sa mga bagay na labas sa mga gawain sa universidad, naging isang tanong, isang sagot ako.
Labis pa rin ang atensyon na ibinibigay niya sa akin. Pero hanggat maaari ay umiiwas ako. Tapos na din ang proyekto namin, kaya wala nang dahilan para pumunta siya sa bahay. Kaya nang minsang pumunta siya, ay hindi ako lumabas ng kwarto at nakinig na lang ako sa pag-uusap nila ni Papa. Ma'am Sandra, nagpapahinga na kasi si Justin. Pagkadating nga niya na galing eskwelahan ay hindi na nakapagpalit ng damit. Diretso na siya agad sa kanyang kwarto para matulog. Okay lang naman po ako kahit hintayin ko na lang siya. Baka gabihin ka. Alam mo naman na may aswang doon sa daanan. Ayos lang po. Tinuruan naman ako ni Aling Ligaya kung paano kumontra ng aswang. Mawalang galang na ho, Ma'am Sandra. Hindi po ba tapos na yung proyekto na tinatrabaho ninyo? Ano pa po bang ibang dahilan ninyo na pagdalaw ninyo sa aking anak? Kasi po tatakbong presidente si Justin sa Student Council. Bilang advisor, nandito ako para gabayan siya. Kaya araw-araw po akong pumupunta kasi meron kaming counseling para mas ma-improve pa niya yung sarili niya bilang isang leader. Hindi naman ho kailangan halos araw-araw po. Pwede naman pong isang beses sa isang linggo o kaya naman sa eskwelahan nyo na lang gawin ang counseling session para sa kanya. Sa totoo lang hindi naman na kailangan ng anak ko ng ganon kasi palagi ko rin siyang binibigyan ng payo sa kung paano maging mabuting estudyante at leader. Kasi bukod sa palagi kayong ginagabi, parang hindi na profesional ang palagi ang pagdalaw ng isang guro sa kanyang estudyante. Parang hindi na ho magandang tignan. Alam ko naman po yun, Sir Romy, pero... Ma'am Sandra, bata pa po ang anak ko. At ikaw naman ay nasa 30 na. Hindi naman na minor si Justin pero ikaw ay guro at siya naman ay estudyante mo. Pinag-uusapan na kayo sa buong universidad dahil sa pagdikit mo sa anak ko at ngayon naman may usap-usapan na rin ang mga kabarangay namin. Mawalang galang lang ho ma'am pero hindi ho ba kayo nahihiya o natatakot na magdulot ito ng gulo sa inyong dalawa? Pero Sir Romy... Nakikiusap ako sa inyo Ma'am Sandra. Hanggat maaari ay itigil mo na ang pagdikit at pagbisita sa anak ko kung ayaw mong may masabi sa inyo ang ibang tao. Nakikiusap ako. Guro kayo at isang profesional na tao. Sana naman ay maintindihan ninyo sinasabi ko. Nakita kong wala nang nagawa si Ma'am Sandra kundi umalis. Ramdam ko ang pag-aalala sa mga mata ni Papa. Dahil isa sa kanyang iniiwasan na yung maidudulot na gulo na ginagawa ng aking guro. Siya ang kaisa-isahang nagpalaki sa akin dahil bata pa lang ako ay patay na ang aking ina. Kaya pinoprotektahan niya ako sa lahat ng bagay. Isang araw ay nabalitaan ko na nagtangka na namang bumisita sa bahay si Ma'am Sandra. Pero nagulat ako sa ginawa ni Papa. Pa, bakit mo naman pinablatter si Ma'am Sandra? Anak, hindi na nakakatuwa. Binalaan ko na siya nung nakaraang araw. Nagtangka pa rin siyang gumawa ng paraan para bisitahin ka. May nagdahilan pa na may ire-report sa magulang ay kagagaling ko lang sa meeting nung nakaraang araw. Wala siyang nagawa kasi ang rason ko sa mga barangay official ay trespassing ang ginawa niya. Totoo naman. Kasi may pagkakataon na bigla na lang siyang pumapasok sa bahay. Hindi naghihintay na pagbuksan ng pinto. Ang laking kahihiyan niya. Pero pa, nakakahiya naman. Siya ang dapat na mahiya. Katanda na niyang tao. Nakakagusto pa sa mas bata sa kanya. Mas malala pa nito, isa siyang profesional na guro. Ikaw naman ay kanyang estudyante. Papa, hindi naman siguro. Anak, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ibig sabihin, alam na alam ko na mga galawan na mga tao kagaya niya. Palagi mong tatandaan. Ang mga tao padalos-dalos at nagpapaapekto sa emosyon. Kaya nakakagawa ng mali. Kaya naman iwasan mo yon. Ayoko nang masangkot ka sa gulo, anak.
Pagkatapos ng araw na yon, hindi na nakabisita si Ma'am Sandra sa bahay. Pero nalaman ko na palagi ito nagpapadala ng regalo kay Papa na hindi naman niya tinatanggap. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon na rin ako ng pagdududa sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa pinalipat ako ni Papa ng universidad na hindi rin namang kalayuan sa aming bahay. Ito ang dahilan para muling magtagpo ang landas namin ng isa sa mga kamag-anak ni Papa. Tiyo Manolo! Tiyo! Sandali lang. Justin, Kanina pa kita tinatawag. Bakit parang iniiwasan mo yata ako, Tiyo? marami lang ako ginagawa. Nandito ka lang pala at hindi ka totoong umalis. Kamusta ka na? Simula nung mamatay sina lolo at lola, hindi ka na namin nakita. Akala nga namin nag-asawa ka na at ng ibang bayan pagkatapos. Nandito lang ako. Hindi naman ako umalis eh. Natanggal na rin ako sa dati kong trabaho sa Laguna kaya ako naglalagi dito. Hanggang sa natanggap ako bilang janitor sa universidad na ito. Eh bakit hindi ka nagpapakita? Tinataguan mo yata kami ah. Ilang reunion nang dumaan pero hindi ka sumisipot. Anong nangyari sa'yo, Tiyo? Justin! Ma'am Sandra? Justin, nanggaling pa ako sa inyo. Hinahanap kita. Bakit po, Ma'am Sandra? Hindi po ba binawalan na kayo ni Papa na makapunta sa amin? Ang alam ko nga naka-blatter pa kayo sa barangay. Oh, Ma'am Sandra, bakit po kayo umiiyak? Hindi ko alam kung anong problema sa akin ng papa mo, Justin. Gusto lang naman kitang tutukan bilang isa sa aking pinakapaboritong estudyante. At alam kong mabubuting tao din ang iyong mga magulang kaya lumaki kang matalino at mabait na binata. Kaya ako palaging dumadalaw sa inyo. Hindi lang ikaw ang aking pinupuntahan. Pati pamilya mo na rin pero... Bakit ganun sa akin ang papa mo? Ma'am, mawalang galang na po pero hindi na po kasi tama. Teacher kita at estudyante mo ako kaya hindi ka po dapat ganun umakto. Siyempre, iba po ang iniisip ng papa ko. Justin, nakikiusap ako. Ipaliwanag mo ang lahat sa papa mo, please. Sabihin mo na hindi yun ganun. Talagang paborito lang kitang estudyante. Kaya lagi akong nakatutok sa'yo. Hindi ko po may papangako, ma'am, na magagawa ko yan dahil iba si Papa. May sarili siyang paninindigan kaya alam ko na hindi natin mapapalambot ang puso niya pagdating sa ganitong bagay. Pero Justin, ang simple lang naman ang hinihiling ko, di ba? Masama bang may pakialam lang ako sa paborito kong estudyante? Hindi naman ako makikipagrelasyon sa'yo. Pasensya na, ma'am. Hindi po kasi pwede yung gusto niyong mangyari. Nakikiusap na po ako sa inyo. Itigil niyo na po ito, ma'am. Pakiusap. Hindi na nakapagsalita si Ma'am Sandra. Mangilid-ngilid ang luha niyang tumalikod sa amin at lumayo. Nakita kong hinahabol siya ng tingin ni Tio Manolo. Nakatingin siya rito ng may pagtataka at pag-uusisa. Hanggang sa humarap siya sa akin para magtanong. Sino ang babaeng yun? Naging teacher ko sa dating eskwelahan na pinapasukan ko, Tio. Palagi kanyang pinupuntahan sa bahay? Ganun na nga po. Palagi siyang dumidikit sa akin kaya naman iba na ang nasasabi ng mga tao sa amin. Wala na rin tiwala sa kanya si Papa dahil sa ginagawa niya. Mukha siyang desperada at sa tingin ko, isa sa inyo ng papa mo ang kinahumalingan niya. Alam mo, mag-iingat ka sa tao kagaya niya. Sakit na niya sa pag-iisip ang sobrang pagkaumaling. Hindi niya yun napipigilan lalo na't pinagbabawalan siya ng papa mo na makisalamuha sa inyo. Paano niyo po nasabi yan, Tio? Alam mo, Justin, alam ko matalino kang bata. Pero kulang ka pa sa pangunawa at nabubulag ka pa sa iba't ibang posibilidad. Ang teacher mo na yan ay hindi normal ang pag-iisip. Matagal mo na yung napapansin pero alam ko hindi mo lang pinaniniwalaan. Napaisip ako sa sinabing iyon ni Tio. Totoo nga naman na kakaiba na ang kinikilos ni Ma'am Sandra. Pero ayaw kong paniwalaan ang posibilidad na katulad ng sinabi ni Tio Manolo. Alam kong sa amin ni Papa,
Sa akin siya may pagtingin kaya ginawa kong lahat para hindi magtatagpo ang aming landas. Hanggang sa isang araw, may isang pangyayari na lalong naging daan para matakot ako sa kagaya niya. Opa, parang pagod na pagod ka. Sobrang dami ba ng customer sa karinderya? Oo. Yung 15 magkakatrabaho kasi noon naisipang doon magtanghalian. Alam mo naman sa karinderya natin anak, talagang maraming customer at talagang dinadayo ang dinuguan. Ang nangyari, parang 5 beses akong nagluto ng iba't ibang putahe tapos napakainit pa ng panahon ngayon. Ano pong gusto niyong inumin? Tsaa na lang anak, tsaa. Igawa mo ako nun. Yung herbal na gamot para sa high blood. Sige pa, dyan lang kayo. Igagawa ko na kayo. Salamat. Agad akong dumiretso sa kusina para igawa ng tsaa si Papa. Nag-init muna ako ng tubig saka inihanda ang tsaa at tasa kung saan ko ito ititimpla. Pagkatapos kong magpainit ng tubig ay agad kong ginawa ang tsaa. Matapos makapagsali ng mainit na tubig, ay may narinig akong paglagapak ng malaking bato sa bubong. Ano yun? May nalaglag yatang puno ng nyug sa bubong. Teka, pupuntahan ko saglit. Agad akong lumabas para usisain kung ano yung lumagapak sa bubong. Pagdating sa labas ay nakita ko ang isang malaking bato na tumama sa bubong. Hahakbang sana ako para tingnan kung sino ang gumawa noon. Pero may narinig akong kalusko sa loob ng kusina. Inilingan ko ang aking mata pero wala akong nakita kundi ang duming naiwan ng sapatos sa lamesa kung saan nakalagay ang tsaa. Ang tagal mo atang gumawa ng tsaa. Tapos kung ano-ano ang kumakalabog dyan. May bumagsak yata sa bubong ng bunga ng niyog ah. Ay, wala po yun. May inaayos lang po ako. Sigurado ka ba? Baka kung ano nangyayari dyan ah. Baka napasok na tayo na magnanakaw nung kung anong klaseng aswang. Hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Hindi po pa. Sigurado po ako. Okay lang po ako. Siguraduhin mo lang anak. Opo pa. Sigurado po ako. Gawa na pala itong tsaa. Inumin ko na lang agad. Agad na pinuntahan at kinuha ni Papa ang ginawa kong tsaa. Tapos mabilis na ininom. Hindi ko alam pero habang nilalagok ni Papa ang tsaa, nakakaramdam ako ng pagdududa. Parang gusto ko siyang pigilan at sabihin na huwag ituloy ang pag-inom. Pero hindi ko magawa dahil para akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Hanggang sa ibinaba ni Papa ang baso. Pero naggulat ako dahil bigla itong nabasag. Papa, yung baso po biglang nabasag. Luma na kasi ang baso natin anak. Nangihingi na ng kapalit. Sabihin mo lola mo, mamaya pagdating bumili na ng mga bagong baso kapag napunta siya sa palengke. Pero pa, hindi po ba kapag nabasag ang baso, Anak naman. Papaniwala ka na naman sa kanon. Hindi yan totoo. Walang mangyayaring masama. Magtiwala ka. Huwag mo hayaang kainin ng lumang paniniwala yung kukote mo. yung tsaa po ba, Papa, wala siyang kakaibang lasa? Wala. Normal lang naman ang lasa ng tsaa. Teka, parang nagsobra nagdududa ka. Walang mangyayari sa akin. Siguro may nangyari talaga dyan. Hindi mo lang sinasabi ano? Wala naman po. Curious lang po talaga ako. Wala naman po akong iniisip na masama. Sige. Siguraduhin mo lang. Tumango na lang ako sa sinabing iyon ni Papa. Pagkatapos ay tinapunan ko ng sulyap ang bintana. Pero wala akong nakitang kakaiba. Kinagabihan, isang nakakatakot na panaginip ang bumagabag sa akin. Wag po! Wag po kayo lalapit! Hindi po ako iba! Ako po si Justin! Ah!
Isang nakakatakot na nilalang nakita ko sa loob ng aming bahay. Nabubulok ang kanyang katawan at maraming sugat na nagnanana. Lagas ang mga buhok at may nakakatakot na muka. Kulubot ang muka. Mabangis at mapula ang nakaluwang mga mata. Matalim ang mga kuko nito. Pati na rin ang nakalabas na mga ngipin sa unahan. Lumayo ka sa akin! Layuan mo ako! Palapit siya ng palapit at habang siya ay lumalapit, bumabaha ng dugo sa sahig. Nakita ko rin ang mga bungo at buto ng tao na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng aming bahay. Pagkatapos nito ay biglang nagdilim ang lahat. Pero patuloy pa rin ang aking pagsigaw. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Anak, narinig kitang panayang sigaw kaya naisipan kong may nangyayari din sa'yo. Nanaginip lang ako pa, kaya ako sumigaw. Ikaw ba? May nangyayari ba sa'yo? Ang pakiramdam ko, may humihila sa kamay ko at saka sa paa ko. Ilang beses yatang dumaan ng anino sa kwarto ko eh. Hala, bakit po kaya? Hindi ko rin alam. Tapos, hindi ako makatulog kasi ka maingay ang boses sa ulo ko. Parang mga nilalang na hindi nabubuhay sa mundo. Parang may mga kakaiba silang lingwahe. Nasabi niyo na po ba yan kay Lola? Masama ang pakiramdam ng lola mo. Huwag mo na siyang guluhin. Saka, kung magpatingin din ako sa kanya, mahihirapan din siya dahil wala siya sa wisyo. Sa ibang albularyo pa. Baka itim na mahika yan kagaya ng sinasabi ni Lola. Anak, wala akong kaaway. Walang gagawa ng masama sa akin. Si Ma'am Sandra, hindi po ba siya yung gustong-gustong pumunta sa bahay pero pinagbawalan mo at ipinablatter pa sa barangay? Posibleng nagalit siya sa'yo pa. Naku anak, huwag na tayo mag-isip ng ganyan. Pumunta ako rito para kahit papano ay mapanatag ang loob ko, hindi para mag-isip na kung ano-anong negatibo. Alam mo, mabuti pa anak. Dito na ako matutulog sa tabi mo at nang panatag tayo pareho. Dalawang bagay ang bumagabag sa aking isip. Ang aking panaginip at ang kalagayan ni Papa. Nang mga sumunod na araw ay maraming kakaibang naranasan si Papa sa kanyang katawan. Kagaya na lang na matinding pagkahilo. Naging mainitin ang kanyang ulo. Nabubulok ang ilang parte ng kanyang katawan, kagaya ng kuko at ngipin. Ang pinakamalala, ang ilang beses niyang pagsuka ng itim na likido. Dapat pumayag ka ng ritualan ka ni Lola. Kasi sa tingin ko, yung nangyayari sa'yo hindi kayang gamutin ng doktor. Baka may kinalaman yan sa itim na mahika. Anak naman, ayaw kong kumonsulta pagdating sa mga sinasabi niya. Itim na mahika kasi ayaw kong nagdadasal ng lola mo ng mga kakaibang lengguwahe sa mga ninuno ng mga hindi malamang nilalang. Malay ko kung sa demonyo yun. At saka, may mali lang sa katawan ko kaya ganito. Hindi ito kagagawa ng sinasabi ninyong itim na mahika. Napakonsulta na ako sa doktor at ang sabi niya, dahil daw to sa sobrang pagod ko sa trabaho at pagiging matakaw sa mantika. Stress. Yun ang dahilan kung bakit kung ano-ano lang nakikita ko. Gawa-gawa lang yan sa utak ko anak. May paliwanag bang doktor dun sa isinusuka mong itim na likido? Hindi yun normal pa. At hindi yun kayang gamutin ng mga doktor. Anak naman. Makinig ka sa anak mo, Romy. Totoo ang sinasabi niya. Baka iba na ang kumokontrol sa katawan mo at ito'y walang iba kundi ang itim na mahika. Baka may taong galit sa'yo at naisipan kang ipayanggaw. Saka hindi ako nagdadasal anak sa mga demonyo. Ang dinadasalan ko ay ang Panginoon at ang iba't iba pang mabubuting diwata. Sa kanila ako humihingi ng gabay. Huwag mo akong alalahanin. Ang intindihin mo ay ang katawan mo. Baka kapag hindi natin naagapan yan,
kung ano ang mangyari sa'yo at pagsisihan natin lahat. Ayos lang ako, ma. Huwag mo na akong alalahanin. Anak, hindi na ayos ang nangyayari sa'yo. Makinig ka sa amin ng anak mo. Kasi ang iniisip namin ay para din naman sa ikabubuti mo. Hindi naman siguro masama kung minsan hahayaan mo akong gawin ang mga ritual na ginagawa ko para sa panggagamot. Oo nga pa. Tama si Lola. Mas mabuti ng maagapan. Hindi yan kayang gamutin ng mga doktor, anak. Maniwala ka sa akin. Papakiusap. Magpatingin ka na kay Lola. Nagmamakaawa na kami ng anak mo, Romy. Kaysa lumala pa at baka kung anong mangyari sa'yo. Anak, Pa? Lola, si Papa! Unti-unting bumagsak sa sahig si Papa kasabay ng pagkawala ng malay. Pinagtulungan namin ni Lola na madala siya sa kwarto. Napakainit ng kanyang katawan at parang hindi na ito pangkaraniwang temperatura ng tao. Ginawa namin ni Lola ang lahat ng paraan para humupa ito pero walang nangyayari. 5 oras din na walang malay si Papa. At napansin namin ni Lola na parang nangingitim ang kanyang katawan. At nang siya ay magising, aray ko! Anong nangyayari sa'yo, Pa? Papa! Sakit ang buong katawan ko. Ay nako, Sos Mariosep! Ano ba nangyayari sa anak ko? Teka, Romy, diyan ka lang. Bantayan mo ang papa mo at huwag kang aalis sa tabi niya. Kukuha lang ako ng kandila at mga gamit sa pagritual. Iba na ang nangyayari sa papa mo. Hindi na normal. Sa ayaw niya at sa gusto. Kailangan na nating isagawa ang ritual. Opo, Lola. Pa, anong nangyayari sa iyo, Pa? Hindi ko alam. Anak, mamamatay na yata ako. Ang sakit. Pa, itim na mahika ang kumokontrol sa katawan mo. Unti-unti nang nangingitim ang balat mo. Sinabi naman namin sa ni Lola. maya-maya napansin ko na parang hindi na lang basta nangitim ang katawan ni Papa. Unti-unti na itong nagbabago. Nagiging kulubot. Halos lumuwa na ang mga ugat nito sa katawan. Nakita ko rin na naging kulay pula ang kanyang mga mata at tinubuan ng pangilang ngipin. Nanlagas ang mga buhok niya sa ulo at lumabas ang isang malagkit na itim na likido sa kanyang bibig. Walang tigil ang pagtulo nito. Mga ilang saglit lang, ang taong kaharap ko ay hindi na si Papa, kundi isa ng nakakatakot na nilalang. Pa, anong nangyayari sa iyo? Papa! Justin, dala ko na yung mga kagamitan sa pagritual. Ihanda mo na ang papa mo at sisimulan ko na. Ay! Diyos ko po! Anong nangyari sa anak ko? Nayangaw yata si Papa, Lola. Justin! Kumuha ka ng tali! Kailangan natin siya igapos habang tahimik pa siya! Opo, meron po rito sa aparador na katabi ng higaan ni Papa. Hanapin ko lang po. Sige, Apo! Bilisan mo! Nakita kong dahang-dahang lumalapit si Lola kay Papa habang binibigkas niya ang buong pangalan nito at ang mga hindi ko maintindihang salitang Latin. Nakatungo si Papa at hindi humaharap. Sa paraan ng pagkilos ni Lola ay halatang iniingatan niya na hindi ito maistorbo. Pero nang akmang ipapatong na niya ang kanyang kamay, Lola, si Papa! agad kong hinila si Lola dahil akmang sasakmali na siya ni Papa. Nang ilabas nito ang kanyang ngipin na may mahabang pangil. Tumakbo kami palabas ng kwarto. Pero napansin namin na sa bawat paggalaw ni Papa ay nahihirapan siya. Tila ba may iniinda pa rin siyang sobrang masakit sa kanyang katawan. Hanggang sa nakita namin ang matindi nitong panghihina. Sinundan nito ng bigla niyang pagbagsak sa sahig. Pinuntahan namin siya ni Lola. At sa pagkakataong iyon,
ay muli siyang bumalik sa kanyang katawang tao. Lola, bumalik na si Papa. Nayanggaw ang papa mo, Iho. Sa ayaw man natin at sa gusto, babalik at babalik pa rin sa kanya ang pagiging aswang. Huwag kang mag-alala. Subukan kong gawan ng paraan kung paano siya makakabalik sa dati. Opo, Lola. Gawin niyo po ang lahat para bumalik siya sa dati. Susubukan ko, Apo. Pa, Lola, gising na si Papa. Anak? Justin, hagurin mo ang likod ng papa mo. Opo, Lola. Habang panay ang ubo ni Papa ay dahan-dahan ko namang hinahagod ang kanyang likod. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi tumitigil ang kanyang pag-ubo. Hanggang sa napansin ko na lang na mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Mula sa matinding ubo, siya ay bigla nalang sumuka ng itim na likido na may halong dugo. Wala itong patid at dire-diretso. Lola, si Papa sumusuka na naman ng itim na likido. Diyos ko po, ano ba tong sinapit ng anak ko? Papa! Papa! Teka, may kukunin ako sa bulsa. Isubo mo sa bibig niya ang mutyang ito. Naniniwala akong kaya nitong alisin sa katawan niyang itim na mahika. Opo! Ito na, Lola. Naisubo ko na. Lola! Lola! Nanginginig si Papa! Anong nangyayari sa kanya? Anak! Romy! Romy, anak! Papa! Anak! Pagkatapos ng matinding panginginig na iyon, nalagutan na ng hininga si Papa. Ang sabi ni Lola, napakatindi ng kapangyarihang itim na mahika na pumasok sa kanyang katawan. Kaya hindi na niya ito kinaya ng kanyang sistema. Napakasakit para sa akin ang pagkawala ni Papa. Siya na lang kasi ang kaisa-isa kong magulang na natitira. At sa pagkakataong iyon, isa lang ang aking sinisisi sa pagkawala niya. Ma'am Sandra! Ma'am Sandra! Lumabas ka dyan! Alam kong ikaw ang may kagagawa ng lahat! Ikaw ang pumatay sa papa ko! Ma'am Sandra, magpakita ka! Harapin mo ako! Ay, iho, mawalang galang na. Anong sadya mo kay Ma'am Sandra? Kailangan ko siyang makita dahil siya ang pumatay sa papa ko. Iho, hindi ko maintindihan na sinasabi mo, ha? Ako ay tiyuhin ni Sandra. At alam ko na hindi naman siya ganong klaseng tao na kagaya ng iniisip mo, pero wala si Sandra. Umalis siya. Saan po siya pumunta? Wala akong ideya, iho. Basta nagpaalam lang siya sa akin na magbabakasyon muna siya sa malayo. Hindi niya sinabi kung saan. Basta ang sabi niya lang, kapag may taong maghahanap sa kanya, sabihin ko na wala siya. Ganun po ba? Oo eh. Parang ayaw niyang malaman ng mga tao kung nasan siya. Baka stress ang pamangking ko kasi sobrang lungkot at putla niya nang umalis siya. Hindi na ako nakapagsalita at umalis na lang ako. Tumungo ko sa sementeryo upang bantayan si Papa sa puntod niya. Buong maghapon ko siyang binabantayan. Kinausap at idinaing kung gaano kalungkot at kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Hindi ko na namalayan na inabot na pala ako ng gabi sa pagbabantay at umulan pa ng malakas. Naramdaman ko na lang na may mga yapak na papunta sa kinaroroonan ko. At paglingon ko ay nakita ko si Lola. Apo, ano ba naman yung ginagawa mo?
Nagpaabot ka na naman ng gabi. Inulan ka pa. Hindi natutuwa ang papa mo sa ginagawa mo, sinasabi ko sa'yo. Wala pong kasama si Papa rito. Justin, apo ko. Ang papa mo hindi nangangailangan ng kasama. Dahil siya ay nasa ilalim na lang ng lupa. Wala nang buhay at nagpapahinga. Maayos na siya dyan. Wala nang nararamdamang sakit at hirap. Tanggapin mo na lang ang lahat, apo. Kahit buong maghapon at magdamag kang magbantay dyan. Hindi na mabubuhay ang papa mo. Baka hindi siya matahimik kapag nakikita niyang ganyan ka kamiserable. Ang bilis ng lahat, Lola. Parang kahapon lang kasama ko si Papa. Tapos bigla na lang siya nawala. Bakit ganun, Lola? Ang daya! Apo, ganun talaga ang buhay sa lupa. Talagang maikli lang. Ang mga taong nakakasama natin ay maaaring kunin sa atin sa hindi natin inaasahang pagkakataon. At wala tayong magagawa kapag oras na nila. Kaya sinasabi ko sa'yo, ang buhay ng papa mo ay hanggang dyan lang. Pero Lola, hindi naman siya agad mawawala kung hindi dahil kay Ma'am Sandra. Sigurado ako na siya ang pumatay kay Papa. Baka nakipagsabuatan siya sa kung sino mang tao na may alam sa paggamit ng itim na mahika. At hiniling niyang gawing aswang si Papa dahil sa sobrang galit niya. Mabuting tao si Papa. At kaibigan niya ang lahat ng tao dito sa lugar natin. Sigurado akong walang ibang galit sa kanya kundi si Ma'am Sandra. Apo, naiintindihan kita. Kahit ako, yan din ang gusto kong isipin. Pero hindi ba? Anong prinsipyo ang itinuro sa'yo ng papa mo? Huwag mong bastang duduruin ang ibang tao. Ibig sabihin, hindi tayo dapat basta-basta nang bibintang sa iba. Lalo na't hindi tayo sigurado at walang anumang matibay na basehan. Nakalimutan mo na ba kung anong sinabi ko sa'yo noong nakaburol lang papa mo? Nahahanapin mo po kung sino ang yumangaw kay Papa? Nagagawin mo ang lahat para maibigay ang hustisya sa pagkawala niya? Justin, ang papa mo ay para na ring pinatay at kagaya mo. Sobra din akong nalulungkot sa nangyari sa kanya. Matindi ang sakit na nararamdaman ko dahil napakabigat sa akin bilang isang magulang na maglibing ng sariling anak. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hindi ko hahayaan na hindi magdusa ang taong pumatay sa kanya. Sa paraan ng pagsasalita ni Lola, ramdam ko ang matinding sakit na nararamdaman niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at yumakap ako ng mahigpit. Kahit paano ay napanatag ang aking kalooban. Pero ito ay sandali lang. May narinig kaming malakas na pagkalabog sa ilalim ng lupa na sinabayan ng, Lola, ano yun? Sa ilalim ng lupa, Apo. May paggalaw sa ilalim ng lupa. Ano yun, Lola? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam, Apo, pero sigurado ako na may kakaibang nilalang dito sa paligid natin. Kung ganun, umalis na tayo rito, Lola. Habang hindi pa nakakasugod ang nilalang sa atin. Oo, Apo. Umalis na tayo rito. sabay kaming humakbang ni Lola paalis sa puntod ni Papa. Pero bago pa kami makalayo, nagulat kami sa malakas na pagkalabog sa nitso. Naistatwa kami sa kinatatayuan dahil sa pagkabigla. At naramdaman na lang namin sa likuran na may presensya ng isang nilalang. Ramdam namin ang malakas nitong paghinga. Apo, talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. Opo, Lola. Ikalma mo lang ang sarili mo kahit kinakabahan ka. Huwag na huwag kang magpapahalatang natatakot ka sa nilalang
Ang tatay mo yan. Anong ibig mo sabihin, Lola? Hindi sumagot si Lola sa akin. Sa halip pinawakan niya na mahigpit ang aking kamay. Dahan-dahan akong lumingon. Nagulat ako sa aking nakita. Ang nilalang na iyon ay doon nagmula sa nicho ni Papa. Mas nakakatakot ang itsura nito. May mahabang bihas ng binti. Nabubulok at naaagnas ang balat habang nakausli ang ilang mga buto. Hindi maitsurahan ang muka. Halos humiwalay na ang laman sa balat. Mapula ang nakaluwang mga mata at napakasangsang ng amoy. Lola! Huwag kang malikot, Apo. Huwag kang magpalata. May gagawin ako. Sinunod ko ang sinabi ni Lola, bagamat nanginginig ang buong kong kalamnan at gustong-gusto ko nang tumakbo. Palapit ng palapit ang nilalang. Mas naging nakakatakot. Nakakakilabot. Nang ito'y nakatayo na malapit sa likuran namin ni Lola, ramdam ko ang agresibo nitong pagkilos na anumang saglit. Kaming dalawa ay handa ng gawing pagkain. Lola, Apo, kumalma ka sabi. Akong bahala sa kanya. Nagulat ako nang gumalaw si Lola. May kinuha ito mula sa isang sako bag na nakasabit sa kanyang likuran. Buntot pagi. Agad niya iyong hinampas sa nilalang at napaatras ito sa sakit. Tinarget ni Lola ang parte ng katawan na manghihina siya. Napayuko ito at hindi na nakapanlaban. Ilang saglit pa, kinuha ni Lola ang isang mahabang lubid at iginapos ang aswang. Lola, anong ginagawa mo? Iuuwi natin siya at dadalhin sa bahay. Bakit? Baka kung anong gawin niya sa atin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina? Ang aswang na yan ay ang papa mo. Nabuhay siyang muli at naging aswang na amalanhig. Hindi man kinaya ng katawan niya ang itim na mahika. Ang mutyang isinubo natin sa kanya ang naging dahilan kung bakit nabuhay siyang muli. Pero hindi na niya nalabanan ang pagiging aswang niya. Pero Lola, bakit natin siya iuuwi? Dahil susubukan kong gamutin ang papa mo. Maghahanap tayo ng paraan para gumaling siya mula sa pagkayanggaw sa kanya. Hindi pa ako nawawala ng pag-asa, Apo. Sa pagkakataong iyon ay napanatag na ang aking loob dahil nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Dinala namin si Papa sa bahay at ikinulong sa isang tagong silid. Sinigurado namin na mahigpit ang pagkakagapo sa kanya para hindi makawala. Dinadalhan namin siya ng karne ng mababangis na hayop para gawing pagkain. Kung minsan kapag malaki ang kinita ni Lola sa panggagamot, bumibili kami ng dugo ng tao sa mga punerarya. Nasanay na kami sa ganon. Pero isang araw, ano bang meron dyan sa bahay ninyo, Ligaya? Araw-araw na lang na parang may namamatay na hayop o daga. Napakasangsang ng amoy. Pasensya na ho, Mang Juan. Lilinisin na lang namin. Lilinisin? Nung isang araw na nagre-reklamo ako sa inyo, yan din ang sinabi mo. Pero lumipas na ang ilang araw, wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin ang amoy. Alam mo bang hindi maganda sa baga ang ganyang amoy? Baka mamaya may tinatago pala kayo dyang bangkay. Hindi kaya hinukay nyo sa libingan ng bangkay ni Romy at dinala dyan sa loob? Hindi naman ho. Hindi naman ho namin gagawin yon, Mang Juan. Huwag po kayong mag-alala. Lilinisin na lang ho namin. Pangako po. O, Mang Juan, ano pong gagawin ninyo? Bakit po kayo pumapasok sa loob? Kung talagang wala kayong tinatago dyan, bakit hindi nyo ako papasukin at nang mausisa ko? Wala naman po kayong makikita dyan, Mang Juan. Hindi nyo na po kailangan gawin yan. Mang Juan, ano pong ginagawa niyo rito sa loob? Bakit dire-diretso po kayo?
Lola, bakit hinayaan ninyo? Apo, hindi ko yan hinayaan. Napakakulit ng matandang yan. Mang Juan, wag ho kayong pumasok. Mang Juan, wala naman po kayong makikita rito. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip nagulat na lang ako nang may hinugot ito sa kanyang tagiliran. Ito ay ang kanyang baril. Nilagyan niya ito ng bala at itinutok sa amin ni Lola. Wala na kaming nagawa ni Lola kundi ang sumiksik sa isang tabi dahil wala kaming laban. Nagdire-diretso sa paglalakad si Mang Juan hanggang sa nakarating siya sa silid kung saan nakakulong si Papa. Nandito yung mabaho. Sabi ko na nga ba eh, meron talaga kayong itinatago. Sa oras na makita ko rito ang bangkay ni Romy, ire-report ko kayo sa otoridad dahil sa paglalagay ninyo ng bangkay sa loob ng bahay. Mang Juan, pakiusap po. Huwag niyo na po kami pakialaman. Ano yun? Yun bang itinatago ninyo? Teka nga at mabuksan. Magkakaalaman din tayo kung ano ang itinatago ninyo. Hindi na ako nakatiis pa. Pwersahan kong hinila ang kamay ni Mang Juan palabas ng bahay. Pero mas malakas ang matanda. Kinagat niya ang kamay ko at nang makabitaw ako, agad niya akong sinakal sa leeg. Kumilos na rin si Lola para alisin ang pagkakahawak ng matanda sa akin. Pero mabilis ito at nakalabit agad nito ang hawak na baril. At ipinutok kay Lola sa kanyang kaliwang braso. Kasabay ng putok ng baril ay ang malakas na pag-angil ng nilalang sa loob ng silid. Papa, Mga ilang sandali pa, ang aswang ay nag-alpas at pilit na binuksan ng pinto. Nataranta na ako kung ano ba ang dapat na unahin. Si Lola ba na sugatan ng braso? Ang sarili ko mula sa paghahawak ni Mang Juan o ang aswang na nagpupumilit lumabas. Hindi ko na napigil ang sunod na mangyayari. Lumabas na ang aswang sa loob ng silidat. Ano yan? Ito ba? Ito ba ang tinatago ninyo? Bago pa makalapit ang aswang sa aming kinaroroonan, ay agad na kinalabit ni Mang Juan ang kanyang baril at itinapat sa nilalang. Agad na kumilo si Lola at inagaw ang baril. Pumutok ang baril sa kung saan-saan. Habang ako naman ay hindi alam ang gagawin at parang naistatwa sa aking kinatatayuan. Ilang sandali pa, nakita kong sinakmal ng aswang si Mang Juan. Sinakal nito ang leeg ng matanda at walang tigil na pinisil hanggang sa mahirapan nitong huminga. Sinubukan ni Lola na alisin ang aswang sa ibabaw ng matanda pero mas malakas ito at agad nang tumilapon si Lola sa sahig. Gusto ko rin sana siyang tulungan pero kinakain na ako ng takot. Nangangatal ang buo kong katawan at hindi ako makagalaw na maayos. Hanggang sa namalayan ko na lang na wala ng buhay si Mang Juan. Wakwak na ang katawan ng matanda. Panay na ang pag-agos ng dugo sa sahig. Nang mabusog ang aswang sa dugo at katawan nito, nagpumilit itong lumabas ng bahay. Sa pagkakataong iyon, ay pinilit kong gumalaw para pigilan siya. Huwag pa! Huwag! Parang awa nyo na! Malakas ang puwersa ng aswang. Kaya kahit anong pagpigil ko ay parang ako pa ang nadadala at nauubusan ng lakas. Hanggang sa nakita ko na lang si Lola na pinalo ito ng buntot pagi. Pagkatapos ay sa kanya iginapos at ibinalik sa silid. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdududa na ang iba naming kapitbahay. Itinago kasi namin ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Juan. Lola, paano kaya yun? Wala bang kapamilya na maghahanap kay Mang Juan? Wala na siyang pamilya, Apo. Ang kanyang asawa at 2 anak ay matagal nang pumanaw. Wala naman siyang kamag-anak dito. Mga kakilala lang pero di naman niya kasundo kasi alam mo naman, may ugali din yung matandang yan. Masyado siyang masungit at hindi marunong makisama. Kaya sigurado ko na
Wala rin naman silang pakailam sa kanya. Pero nakakapagtaka pa rin sa iba yung bigla niyang pagkawala. Apo, hayaan mo na yon. Wala na si Mang Juan. Wala na tayong magagawa. Hindi naman nating kasalanan ang nangyari sa kanya. Hindi tayo ang pumatay sa kanya. At kung hindi rin naman nagpumilit na pumasok ang matandang yan, hindi siya mapapahamak. Hindi ba? Labas na tayo sa kung anong nangyari sa kanya. Siya rin ang may kagagawa ng lahat. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lola. Ilang sandali lang ay may kumatok sa pinto at agad ko itong pinagbuksan. Ito ay walang iba kundi si Tio Manolo. Tuwang-tuwa si Lola pagkakita sa kanya dahil ang tagal din niyang hindi nakita ang pamangkin at iniisip niya ay namatay na ito. Manolo! Diyos ko pong bata ka! Saan ka ba nanggaling? Bakit ang tagal mong nawala? Hindi naman po. Talaga nag-focus lang ako sa sarili pagkamatay ng mga magulang ko. Ang tagal ka naming hinanap, Manolo. Akala namin kung ano nang nangyari sa'yo. Nag-aalala kami ng sobra. Minsan iniisip ko nga baka sumunod ka na rin sa nanay at tatay mo. Ikaw talaga bata ka. Hindi naman po, Lola. Pasensya na po kung pinag-aalala ko kayo at matagal din ako hindi nagpakita sa inyo. Hindi ko po matiis na hindi pumunta sa inyo ngayon kasi nabalitaan ko ang nangyari. Wala na pala si Kuya. Oo, Manolo. Wala na ang pinsan mo. Medyo biglaan nga ang pangyayari. Hanggang ngayon hindi pa rin kami makapaniwala. Pasensya na po, Tia. Hindi po ako nakapunta nung nakaburol siya dahil wala po ako nun sa ating lugar. Lumuwas ako sa Maynila kasi nagbabaka sakaling makatanggap ng isang trabaho doon. Ayos lang yun, Manolo. Ang mahalaga nandito ka na. Matagal na kitang gustong makita. At teka, ipaghahanda muna kita ng merienda. Yung pansit ba to, hindi ba paborito mo yun? Tamang-tama at nakapamilya ako nung pumunta ako sa palengke. Sige po. Masarap nga yung bansit ba to. Medyo matagal na rin akong hindi nakakatikim dyan at saka iba ho talaga ang luto ninyo. Talagang napakasarap eh. Ayun, sige. Saglit lang at magluluto lang ako. Justin, ikaw muna ang bahala sa tiyo mo. Magluluto lang ako. Kausapin mo muna. Sige po, Tio. Tara sa loob. Sige, Justin. Salamat. Justin, ikinalulungkot ko yung nangyari sa tatay mo ha. Napakabiglaan naman. Opo nga eh. Nahihirapan pa rin po akong tanggapin ang pagkawala niya. Bigla na lang siyang nagkasakit tapos mga ilang araw lang na maalam na siya. Ganon talaga kapag kaitimang bahay ka. Tio, Nayanggaw ang papa mo. Hindi kinaya ng katawan kaya yun bumigay. Tio. Paano niyo po nalaman? Sino pong nagsabi sa inyo? Baka nakakalimutan mo, Justin, ang Tio Manolo mo. Napamanahan ng kakayahan ng lola mo. Kaya may kakayahan akong maulaan ang nangyari. Malakas ang aking pandama. At saka pang amoy. O ngayon, tama ba ako ng hula ko? Ganun nga po. Isang tao lang ang iniisip ko na gumawa nun sa kanya. Isang tao lang kasi ang alam kong nakaaway niya. At yun ay walang iba kundi si Ma'am Sandra. May naamoy akong masangsang dito sa inyong bahay. Sa katunayan nga nararamdaman ko nandito ang pinsan ko ngayon, Justin. Nabuhay po siya 3 araw pagkatapos ilibing. At ang sabi ni Lola, siya ay naging aswang na kung tawagin ay amalanhig. Ibig sabihin, tama ako. Siya ay tinago ng lola mo rito sa bahay dahil umaasa siyang may magagawa siya para bumalik si Kuya Romy sa dati, hindi ba? Ganun na nga, Tio. Ang sabi niya, gagawin daw niya ang lahat para bumalik sa dati si Papa. Pero wala pang maiisip na paraan si Tia dahil hindi na to abot ng kanyang kaalaman, hindi ba? Bakit, Tio? May alam po ba kayo? May kilala po ba kayo na marunong sa ganun? Ako? Marunong kayo, Tio?
Oo, at marami na akong nagamot na may ganyang kaso. Lahat naman sila napagaling ko eh. Talaga po, Tiyo? Sige nga po. Gamutin mo po si Papa. Pabalikin mo siya sa dati. Pakiusap po. Kaso may isang bagay tayong kailangan bago ko yun gawin. Ano po yun, Tiyo? Kahit ano po, gagawin ko. Maibalik lang sa dati si Papa. Kailangan mong magdala sa akin ng sariwang puso na tao. Yun ang pangunahing kailangan sa ritual na isasagawa ko. Natahimik ako sa sinabi ni Tiyo. Makailang beses ko rin yung pinag-isipan. Hindi biro ang aking gagawin. Kailangan kong pumatay ng tao. Pero gusto ko ring bumalik sa pagiging tao si Papa. Pero sa tuwing nakikita ko ang nakakaawang kondisyon ng aking ama, lalo na sa kanyang pagiging aswang, ginaganahan ako. Sinasapian ako ng pag-asa. Hanggang sa nagsilabasan na ang lahat ng aking galit at kaitiman ng puso. Isang tao lang ang pumasok sa aking isip. May naisip ka bang tao? Si Ma'am Sandra. Siya lang naman ang alam kong nakaaway ni Papa. Justin, makinig ka sa sasabihin ko. Ano po yun, Tiyo? Ngayon pa lang ay magsisimula na ako na maganda ng pangritual. Kailangan mo magdala agad ng puso sa akin. Isang oras mula ngayon dahil kung hindi, susundan kita kung nasan ka man at baka hindi mo magustuhan ang susunod kong gagawin. Tiyo, papatayin mo ba ako kapag hindi ko nagawa agad ang pinagagawa mo? Kung maaari, pwede namang puso mo ang gagamitin natin pero hindi natin yun gagawin dahil hindi mo makakasama ang papa mo kung ganun. Yun ang dahilan kung bakit puso ng ibang tao ang gagamitin natin. Pero bakit kailangang madaliin ang trabaho, Tiyo? Dahil limitado lang ang oras na ibibigay sa atin ng Diablo kung saan man ako tumatawag at humihingi ng tulong. Ang alay ko sa kanya ay puso ng tao. Kapag hindi ko yun ginawa, ako ang papatay ng Diablo. Sige po. Nanlamig ang buo kong katawan sa sinabing iyon ni Tiyo. Nagsimula na akong humakbang. Hindi pa man nagsisimula ang aking misyon. Sinasapian na agad ako ng konsensya. Ang matinding kabilin-bilinan ni Papa. Ang pagpatay ng tao ay matinding kasalanan. Pero kung hindi ko yan gagawin, parehas lang kami ng kauuwian. May malalagay sa panganib. Kaya naman napapikit na lang ako at saka mabilis na humakbang. Nalaman kong nakauwi na si Ma'am Sandra. Kaya naman sa kanyang bahay ako dederecho. At bago pa makarating doon, ay nakasalubong ko si Lola na galing sa pamamalengke. Justin, saan ka pupunta? Lola, nakalimutan ko palang ipaalam sa inyo. Pupunta ako sa bahay ng kaklase ko. Gagawa kami ng project. Sigurado ka ba? Bakit ka pinapawisan? Parang nababalisa ka yata, apo ko. Hindi naman po, Lola. Medyo nag-aalala lang po ako kasi late na ako. Naghihintay na po sa akin yung mga kasama ko eh. Apo, siguraduhin mo lang ha. Kilala kita. Kabisado ko ang bawat parte ng emosyon mo. Tandaan mo yan. Opo, Lola. Uuwi po ako ng maayos at ligtas. Oo, apo. Umuwi ka dahil bukas ay kaarawan ng iyong ama. Maghahanda tayo ng maraming pagkain. Dadalhin natin sa puntod niya bukas. Lahat ng paborito niya. Sigurado kung matutuwa siya nun. Opo, Lola. Uuwi po ako. Pangako yan, Lola. Sige. Aasahan ko yan, apo. Sa pagkakataong iyon ay parang nagdadalawang isip na ako sa aking gagawin. Pero nilalakasan ko ang aking loob dahil iniisip ko rin na ang gagawin ko ay siyang magiging regalo ko sa aking ama. Nagbuntong hininga muna ako bago magpatuloy sa paglalakad. Wala na akong ibang pamimilian. Pagdating sa bahay ni Ma'am Sandra, ay natuwa ako dahil nakita ko na nasa harapan lang ito at nagwawalis. Mukhang madali na lang ang gagawin kong misyon. Justin, anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ko lang kayo, ma'am. Ganun ba? Sige,
Pasok tayo sa loob. Sige po. Kamusta ka na, Justin? Nalaman ko yung nangyari sa papa mo. Opo. Sobrang biglaan nga po ang mga pangyayari. Teka lang, Justin, ha? Ikukuha kita ng merienda. Ako na po, ma'am. Alam kong pagod kayo, saka may mga dala akong soft drink dito. Ililipat ko lang sa baso. Ay, hindi. Ako na, Justin. Ikaw yung bisita dito sa bahay, kaya ikaw dapat yung ipinaghahanda. Akin na yung mga dala mo. Ako na maglilipat. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa sinabi ni Ma'am Sandra. Palpak ang unang plano kaya lilipat ako sa pangalawa. Kinuha ko ang panyo na may langis na pampahilo. Dahan-dahan akong tumayo at sumunod sa kusina kung saan siya naroon. Marahan ang aking hakbang at nang makalapit ako sa kanya, ay iniangat ko ang panyo para itakip sa kanyang ilaw. Pero bago ko pang magawa iyon, ay humarap na si Ma'am Sandra sa akin kaya itinago ko itong muli. Oh, Justin. Mabilis lang naman ako. Dapat hinintay mo na ako dun sa sala. Okay lang po. Baka po kasi kailangan nyo ng tulong dyan. Ay nako, hindi na. Mabilis lang to. Sige na, bumalik ka na dun. Bumalik na tayo sa sala. Dadaling ko na tong merienda natin. Napakamot na lang ako sa ulo. Bigo ang dalawa kong plano. Napatingin ako sa orasang pambisig at nakita kong 10 minuto na lang bago sumapit ang palugit na ibinigay sa akin ni Tio Manolo. Mariin akong napapikit. Kailangan kong magmadali pero kailangan ko rin magdahan-dahan. Sumunod na lang muna ako kay Ma'am Sandra sa sala at doon ko na lang iisipin ang sunod kong paraan. Maupo ka na ulit dito, Justin. Ito gumawa ko ng chicken sandwich tapos ito lemon juice. Masarap to. Sige na, magmerienda ka lang. Opo. Alam mo ba, gustong-gusto kong pumunta sa burol ng papa mo. Kaso hindi ko magawa dahil nga pinagbawalan akong pumunta. Naiintindihan ko po. Ma'am Sandra, bakit po kayo umiiyak? Justin, binubulabog na ako ng konsensya ko. Kaya siguro oras na para sabihin ko sa'yo to. At tamang pagkakataon na rin ito para malaman mo kung ano ang katotohanan. Sa pagkakataong iyon ay nagkaroon na ako ng ideya sa kung ano ang kanyang sasabihin. Muling lumabas ang galit na aking kinikimkim kaya napahawak ako ng mariin sa kutsilyo na nasa aking bulsa. Wala na akong palalampasing pagkakataon. Nang akmang dudukutin ko na ito, ay may sinabi si Ma'am Sandra na nagpapigil sa akin. Sinubukan kong ipagayuma ang tatay mo. Po? Siya ang gusto ko, Justin. Hindi ikaw. Matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. At meron kang dapat malaman bukod dito. Ano po yun? Ako ay nabuntis ng papa mo. At ikaw, Ang ano po? ikaw ang anak naming dalawa. O? Ang nanay na nakilala mo ay hindi ang totoong mong nanay. Ang tatay mo ang first love ko. At nakasama ko siya sa isang piyestahan. Nakainuman ko siya at nalasing kami parehas. May mga nangyari sa amin at nabuntis niya ako. Sinabi ko yun sa kanya ang kaso. May asawa na siya. Pero kinuha ka niya sa akin pagkatapos kitang maipanganak dahil hindi sila magkaanak ng asawa niya. Justin, kahit hindi ako minahal ng tatay mo, mahal na mahal ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil yun ang usapan namin ng papa mo. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ang totoo. Wala na rin ang nanay mo pero gusto pa rin niyang itago ang katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit umabot sa punto na pinagayuman ko siya sa isang tao pero
Hindi ko akalain na may masamang mangyayari sa kanya. Sino ang tao na yun? Ang nilapitan mo para gayumahin si Papa. Hindi ko pwedeng sabihin dahil isa sa atin ang maaaring mapahamak kapag sinabi ko. Hindi ko na tinuloy ang pagdukot ng kutsilyo sa aking bulsa. Pero naalarma ako. 5 minuto na lang ang natitira. Naalala ko ang sinabi ni Tio Manolo. Bigla akong hinila ang kamay ni Ma'am Sandra at tumakbo kami palabas ng bahay. Kailangan naming magtago. At kailangang makahanap kami ng lugar na hindi kami mahanap sa nalalabing 5 minuto. Wala itong kamalay-malay. Pilit na nagpupamiglas pero hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Justin, ano ka ba? Bitawan mo ko! Saan mo ako dadalhin? Hindi ako tumutugon at nagpatuloy lang sa pagtakbo. Pero natapos na ang 5 minuto, wala pa kaming nahahanap. Hanggang sa nakita namin ang isang tricycle at nagmadali akong pumara. Hindi ko na napansin kung sinong driver. Pero napahinga na lang ako ng maluwag nang makasakay kami sa loob. Justin, ano ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Saan mo ako dadalhin, ha? Sumama ka na lang sa akin, ma'am. Para din to sa kaligtasan nating dalawa. Mukhang may tinatakasan kayo ha. Napatingin ako sa driver nang ito ay magsalita dahil pamilyar ang kanyang boses. Siya ay walang iba kundi si Tio Manolo. Tumawa ito ng napakalakas at binilisan ng pagpapaandar. Walang pagkakataon para makatalon sa sasakyan dahil sa sobrang tulin. Hanggang sa dinala niya kami sa isang sirang gusali. Tio Manolo, Anong usapan natin, Justin? Tapos na ang palugit na binigay ko sa'yo. pero Tio, hindi ko siya pwedeng saktan. Ako na lang ang gamitin mo para sa ritual. Anong ritual? Ano pa ba? Pwede para mabuhay muli ang taong kinababaliwan mo. Huwag si Justin! Ako na lang ang kunin mo! Huwag ang anak ko! Wala na akong tiwala sa'yo. Ang sabi ko, gayumahin mo lang si Romy. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo siyang aswang! Ano? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Hindi ang gayuma ang ibinigay niya sa akin, kundi laway ng aswang. Dapat lang naman yun sa kanya, hindi ba? Inagaw niya ang lahat sa akin. Ang paghanga ng magulang ko. Ang babae na dapat nasa akin at ang pamana na dapat ako ang tatanggap. Ang tatay mo, ang karibal ko sa lahat, Justin. Dahil lang sa palagi akong talunan. Ibig sabihin na ba noon aagawin na niya ang lahat sa akin? Hindi na siya dapat nabubuhay pa. Dahil habang humihinga pang taong yan, hindi ko mararanasan na maging masaya. Nag-aapoy na ako sa galit kaya agad akong sumugod kay Tio Manolo. Sinuntok ko siya ng malakas sa mukha at nang matumba na siya sa sahig, umibabaw ako at hinawakan ng kwelyo ng kanyang damit. Tumawa ito ng malakas. Walang hiya ka! Hinggit ang nanaig sa'yo. Walang kasalanan ng papa ko kung lahat ng meron siya ay wala ka. Hindi mo naiintindihan ang pakiramdam ko. Pero hindi na kailangan pang ipaintindi yun. Dahil simula ngayon ay makakasama mo na ang tatay mo. Inalis ako ni Tio Manolo sa kanyang ibabaw. Saka bumangon at puwersahan akong binuhat. Hindi ako makapanlaban dahil mayroon siyang kakaibang lakas. Dinala niya ako sa isang kulungan at nakita ko doon si Papa. Ang aswang na amalanhig na wala ng buhay. Papa, anong ginawa mo kay Papa? Hindi ko rin naman magagawa yung ritual na yon. Kaya tinuluyan ko na. At para naman hindi ka malungkot, pagsasama-samahin ko na kayo. Muli kong sinugod si Tio dahil sa sobrang galit pero mas malakas siya. Agad siyang nakailag. Sa pagkakataong iyon ay unti-unting nagbago ang anyo ni Tio. Naging abuhin ang kulay ng kanyang balat. Nagkaroon ng mahabang kuko at pangil. Nakaluwa at pulang-pula ang kulay ng mata at halos lumabas na ang ugat sa katawan. Binuhat niya ang katawan ko at ilang beses niyang ipinaghampasan ito sa sahig.
Lumapit sa kanya si Ma'am Sandra at pinagahampas siya ng kahoy. Pero hindi tinablang ng katawan niya. Sa halip, itinulak siya ng malakas ng aswang. Hindi niyo ako kaya! Hindi niyo ako kaya! Binalikan ako ng aswang at umibabaw ito sa akin. Tumambad ang nakakatakot niyang muka at ang malagkit na laway mula sa kanyang bibig. Iniangat niya ang isa niyang kamay at tinapat sa aking leeg. Napapikit na lang ako. Pero bago pa man niya nasakmal ang aking leeg, bigla siyang nag-uubo dahil sa usok na amoy bawang. Agad akong nakawala at pinuntahan ko si Ma'am Sandra. Inalalayan ko siya hanggang sa makalabas kami. Pagdating doon nakita ko si Lola. Sinusunog niya pala ang gusali gamit ang bawang at dahon ng kamangyan. Lola? Niyakap ko si Lola habang sabay kaming umiiyak. Yumakap na rin sa amin si Ma'am Sandra. Sabay-sabay naming pinanood ang pagkasunog ng gusali. Wala na ang aswang. Nasunog na ito sa loob. Pagkatapos ng araw na iyon, pumanaw na rin si Lola dahil sa atake sa puso. Sumama na ako kay Ma'am Sandra. Sa totoo kong nanay. Napalaya na ako ng katotohanan. Ngayon naiintindihan ko na siya at pinagsisisihan ko na siya ang napili kong patayin para sa ritual. Nalaman ko rin na ang aswang na nanggugulo sa lugar namin, lalo na sa daan papunta sa amin ay walang iba kundi si Tio Manolo. Matagal na pala itong may lihim na galit kay tatay, kaya tinaguan kami nito. Naging maayos naman ang buhay ko pagkatapos nito. Nawala na ang presensya ng anumang aswang at kababalaghan sa aking buhay, kasama ang aking ina. Hindi ko alam kung anong aral ang natutunan niyo sa buhay ko. Pero masasabi ko lang, lahat ng sobra ay masama. Minsan kailangan din nating palayain ang sarili natin mula sa mga emosyon na nagiging kulungan ng ating pagkatao. Dahil ito ang nagiging daan para yakapin natin ang kasamaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Nagmamahal, Justin. Para sa ating mga tagapakinig, anong pangyayari sa buhay ninyo ang masasabi ninyong naging alipin kayo ng emosyon? Paki-comment na lang ng inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.